Amen. Praise the Lord. Isang mapapalang umaga po, mga kapatid, at gayon din po sa lahat po na nakatutok sa ating pong live streaming. Inaanyayahan po ng bawat isa ay tumayo para po sa pagbasa po ng ating banal na kasulatan. Na ito po ay matatagpuan sa Psalms 118, 28 to 29. Sinasabi po rito, You are my God, I will worship you. And you are my God, I will exalt you. Oh, give thanks to the Lord, for He is good and His mercy endures forever. Let us pray. O Heavenly Father, who created the heavens and the earth, we humbly come to you, O Lord. Marami po salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin, O God. Marami po salamat sa hininga, Panginoon Lord God, at sa buong isang linggo na punong-puno ng iyong pag-iingat, ng iyong pag-ibig para po sa amin. Marami po salamat, O God. At sa aming pong pagsamba sa iyo, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, nalinisin mo po ang aming pong mga puso. Gawin mo itong dalisay, O God, upang mapasaya ka namin sa araw na ito, Panginoon. Marami po salamat, O God. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesucristo. Marami po salamat. Tunay nga po, Panginoon, na sa iyo lamang ang papuri, pagdakila at parangal sa tanging pangalan po na ay po Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ayan. Good morning po mga kapatid at isang mapagpalang umaga po. Gayun din po sa lahat ng tumututok sa ating pong live streaming. Amen! Halina, samahan niyo kami magpuri sa ating Panginoon dahil sa Panginoon ay may galak at may saya! Come on, church! Hallelujah! May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at tutugin para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya, at tutugin para sa Diyos, na hatid ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalagakan, handog niya ay kalakasan,
malakas na buhay! Watchers! Patuloy na umuulan ng pagpapala! Hallelujah! Minsan nawitan natin ang Diyos sa ating buhay. Uulan na naman mula sa langit ng kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Uulan na naman mula sa langit ng kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalingan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalingan mo. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Minsan pa umuulan. Umuulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Umuulan na naman. Umuulan Yes, Lord. Na naman. Minsan pa. Umuulan na naman mula sa langit ang kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan. Umuulan na naman mula sa langit ang kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kalakasan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kalakasan mo. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan. Hallelujah! And praise the Lord! Yes, O Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy kaming naririto, Panginoon. Nagagalak, Panginoon. Na patuloy, Lord God, inaasam, Lord God, na katagpuin mo kami sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na patuloy kami, Panginoon, nagagalak na maglingkod sa inyo. Walang kasing saya, walang kasing galak sa aming mga puso. Na sa oras na to, Lord, umaawit kami para sa inyo at sumasamba, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, ang bawat isa, Lord God, ay may mga dinadala. At patuloy, Panginoon, katagpuin mo ang lahat ng mga pangangailangan namin sa umagang ito. Lord, sinasamba ka namin. Pinupurit, pinapasalamatan sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa
sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin. Yes, Lord, katagpuin mo kami ngayong umaga, Panginoon. Angkinin niyo po ang awiting ito na parang sariling panalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin. Kami katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Muli po awitin natin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakilang Diyos, sinasamba kita, buong puso, lakas at kaluluwa. Dakilang
Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha. Kagalingan sa aking karamdaman, O Diyos, kalakasan at kaligtasan, dakila ka, purihin ka, O Diyos. Minsan pa awitin natin to sa ating Diyos. Yes, Lord God. Sinasamba kita, Buong puso't Yes, Lord God. lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha. Kagalingan sa aking karamdaman, Yes, Lord God. kalakasan at kaligtasan. Yes, Lord. Dakila ka, puri. Yes, Lord God. Minsan pa dakilang Diyos, awitin natin to. Dakilang Diyos, sinasamba kita. Buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga Yes, Lord himalang God. kamangha-mangha. Kagalingan sa aking karamdaman. Yes, Lord Jesus. Kalakasan at Kaligtasan, dakila ka, purihin ka. ikaw ang Diyos. Yes, Lord God. Himala. O Diyos, patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon, sa oras na to. Yes, Lord Jesus. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Minsan pa, O Diyos, ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago, ngayon at Kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Yes, Lord God. Patuloy po kami, Lord, na lumalapit sa iyo, Panginoon. Tunay ng dakila ka, O Diyos. Di ka nagbabago, Di ka nagbabago, Panginoon. ngayon at kailanman. Yes, Lord God. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. minsan pa. Come on, church. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Come on, church, lift your voice. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Minsan pagawin natin itong panalangin para sa ating Diyos. Ikaw ang Diyos na
himala. Yes, Lord God. Di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himalang samba. Ikaw ang Diyos na himala. di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Ikaw, yes, Lord God, na Himala. di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. For the last time, ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Panginoon, Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Yes, O Lord. Truly, Panginoon, sa iyo lamang katagumpayan ng gawain ito. Maraming po salamat, O Panginoon. Pangalan mo, Diyos, Panginoong Hesus, ang aming tinataas. Sa pagkatunay nga po, ang bawat mensahe ng mga awitin ay nagpapakita kung sino ka sa aming pong mga buhay. Ikaw ay Diyos na tunay nga po hindi po nagbabago noon hanggang ngayon at magpakailanman. Ang kabutihan mo, Diyos, ay mananatili. Na sa bawat isa, na sa iyo po ay humahanap. Na sa bawat isa po sa amin, na sa iyo po ay nagpupurit sumasamba. Na ikaw, O Diyos, na nakakita ng bawat puso, ng bawat buhay. Ay ikaw, Panginoon, na patuloy po magsisiyasat. Na alam namin, O Diyos, wala kaming may tatago sa iyo pong harapan. Kaya sa pagkakataon nito, sa bawat isa sa amin, saan man kami naroon, ang iba man sa amin naman nasa mga tahanan, at kami po ng mga nagkakatipon sa lugar na ito, nakita mo po, Diyos, ang aming pong pinakamainam na handog. Walang iba po ang aming pong buhay na aming pong may pagkakalupo sa iyo. Natunay nga po, Diyos, ang lahat ay nasa iyo pong mga kamay. Kaya dakilang Ama, sa pangalan po ng iyo pong bugtong na anak, na aming Panginoong Jesucristo, sa patnubay po at kapangyarihan po ng banal na Espiritu, muli kaming lumalapit po sa iyo na nagpapakumbaba, nagpapasiyasat na maging karapat-dapat kami sa iyo pong harapan, na sa bawat isa po sa amin sa dakong ito, at sa amin po mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan, nagkakaisa kaming lumalapit sa iyo, O Diyos, na tunay nga po alam namin ang iyo pong magagawa. Palagi namin sinasabi, O Diyos, kung wala ka,
ay wala kami magagawa, O Diyos, dahil alam namin, nasa iyo pong mga kamay ang lahat. Kayo po ang nagpapahintulot na maaring sa tingin po namin ito po ay hindi po mabuti, pero palagi, Panginoon, sa iyo ay mabuti. Dahil alam namin, Panginoon, ito man ay pagdanas po sa bawat isa po sa amin. Pagdanas po ng aming bansa, suliranin, problema man o ano ba man po na pinagdadaanan ng bawat isa po sa amin. Ito, O Diyos, ay may layunin, nagmumula po sa iyo. Kaya ganun na lamang, O Diyos, sama-sama kami. At hindi po nagsasawa. Hindi nagsasawa na sa iyo po'y dumudulog. Bilang Diyos na makapangyarihan, ang bawat pagtawag po namin sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ay alam namin, hindi po magiging sayang. Nang bawat isa ay lumuluha, ang bawat isa ay lumuluhod, ang bawat isa ay tunay nga po nariyan. Ikaw, Panginoon, ay tunay nga pong tinatawagan sapagkat alam namin ang magagawa mo. Bagamat, O Diyos, hindi po sa aming pong basihan kung kailan mangyayari. Ngunit kami, Panginoon, ay patuloy po nagtitiwala, nananampalataya na ikaw, anuman, Panginoon, ang aming pong dinudulog. In your time, Lord, it shall come to pass. In your time, Lord, there will be an answer through every prayers that we believe. Whoever comes in the name of our Lord Jesus Christ, we know, Lord, iyo pong ipagkakaloob. In your time, Lord God, in your time. Our nation is in great desperations na nakikita po namin, O Diyos, sa aming pong Pangulo. Natuloy nga po nandun po na sinasabi niya na napakalaki ng problema ng aming pong bansa. Nandun po namin, nakikita po namin, O Diyos, ang kabigatan sa kanya pong balikat, Panginoon, sa kanyang pong pangunguna. Dakilang Diyos, patuloy niyo po sang samahan. Patuloy mo siya, Panginoon, pagkalooban po ng kalakasan. Patuloy mo siya pagkalooban po ng katagumpayan. Nasa kanyang pangunguna, Panginoon, ay tunay nga po, O Diyos, ang patnubay mo, ang palagi pong nariyan. Ang katalinuhan ay tunay nga po, nagmumula po sa iyo. Ginagamit mo siya. Ginagamit mo siya, Panginoon, upang aming pong maging leader, O Diyos, ng basang ito. Na tunay nga po, alam namin, nasa iyo po ang pagkakaloob po ng sapat na kaalaman at karunungan upang, Panginoon, sa kanyang pong kabigatan na naranasan ay tunay nga, Panginoon, mararamdaman niya na ikaw ay Diyos, ay tunay at totoo. He acknowledge you. As we continue, Lord, to live his life unto your hand, na tunay nga po, Diyos, gabayan mo siya. Maaring meron po siya, Panginoong, nararamdaman physically. We pray, Lord, for your divine covering, for your divine healing. At tunay nga, Panginoon, sa kanyang pong lupang katawan, ay pagkalooban mo po ng kalakasan, nagmumula po sa iyo. Together with all his cabinet members, na kanya pong nakakatuwang, O Diyos, para po masolusyonan ang problema, O Diyos, ng aming bansa. That those people ay tunay nga po, O Diyos, kanya pong pinili. It might be, Lord, na they are not really a perfect, Panginoon, sa kanila pong mga tungkulin. Nagkakamali. It might be, Lord, that sometimes they're doing mga bagay, Panginoon, na hindi kaya-aya. Kaya po namin sila, Panginoon, ipinagkakatiwala po sa iyong mga kamay na tunay nga po, Diyos, kanila pong makita, makilala ng bawat tungkulin po nila ay tunay nga po, ikaw po ang nagkaloob. Nadyan po, Panginoon, maging po ang ikalawang Pangulo na kung sa kanya pong buhay, Panginoon, ay maaring pong meron pong nakikita na hindi maganda at meron din pong mga nakikita na mabuti. Tunay nga po namin siya tinataas po sa iyo na tunay nga po ang kanyang pong pakikisa, ang kanyang po pong ng pagtulong na tunay nga po na walang anumang pong sinasabi pa, kundi pagtulong na kung paano, Panginoon, makakabuti para po sa bawat mamayan ng aming bansang ito. With all the senators na kanya, Panginoong, mga kasama, O Diyos, sa pagpapatupad ng mga batas, sa mga tungkulin, Panginoon, na tunay nga po, nariyan ng mga senador, ng mga makadiyos na mga senador na tunay nga po, kasama po namin sa patuloy po na pagdulog po sa iyo. Nandyan po, even ang mga congressmen, na tunay nga po, Panginoon, sila po, ay meron marahil po mga kontrobersyal na mga pangyayari. Ngunit alam namin, O Diyos, you works in ways
that we cannot see. Patuloy ka, Panginoon, kumikilos sa likod ng bawat eksena na riyan ka. Alam namin, Panginoon, na ikaw po, Diyos, ang patuloy po na nagpapatakbo sa lahat. Magtitiwala lamang kami sa iyo. Dumulog lamang kami sa iyo. Natuloy ka po, huwag kaming magsawa na lumapit po sa iyo. Kumapit kami sa iyo. Ito po, Panginoon, ang ibig mo. Nariyan po, Panginoon, na patuloy po ang mga lokal na nanungkulan po sa aming bansa, from the governors, from the mayors, and all the barangay captains, O Lord, ay tunay nga po nariyan. It might be some of them, Lord, they're not really working with their best. Ngunit alam na, Panginoon, na tunay nga po, through prayers, ay sila, Panginoon, ay maliwanagan ang kanilang po mga isip, ang kanilang po mga puso, na ang kanilang tungkulin po ay tungkulin na ikaw, Panginoon, na nagkaloob. At hindi lamang, Panginoon, dahil po sa boto ng mga tao, kundi ito po ay pagkakataon na binibigay mo po sa kanila upang, Panginoon, tunay nga po, matugunan po ang pangailangan ng kanilang pong bawat lokal. Dakilang Diyos, tunay nga po namin tinataas ang aming pong probinsya na isa po, Panginoon, palagi po sa meron pong mataas na numero, Panginoon, pagdating po sa COVID-19 na ito, sa virus na ito. Ito nga, Panginoon, hindi po nalalayo po sa NCR. In fact, mas mataas pa sa NCR. Ito nga po namin tinataas po sa iyo ang probinsya po ng Laguna, ang Region 4A na tunay nga, Panginoon, hindi po nawawala, Panginoon, sa status na tunay nga po isa sa mga may pinakamataas po na mga naapektuhan po ng virus na ito. Father God in heaven, let it be na kung paano po ang ibang bansa ay naging COVID-free na po, ay we believe, Lord, we believe, as we declare na mangyayari din po sa aming bansang ito, that this nation, Lord, will become a COVID-free nation. Na tunay nga, Panginoon, the only Christian nation in Southeast Asia. Ay tunay nga, Panginoon, makita nila, O Diyos, kung sino, Panginoon, ang aming Diyos na dakila, na pinupurit, sinasamba, pinaparangalan, ipapakita mo, Diyos, na tunay nga po ang kapangyarihan mo ay hindi po nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ipapakita mo, Diyos, na ikaw ay Diyos na tunay nga po na matapat sa iyo pong mga anak. Na tunay nga po, sino man, O Diyos, na tatapat po sa iyo ay susuklian mo ng higit pa, Panginoon, sa aming mga inaasahan. Nang basang ito, Panginoon, from Luzon, Visayas, and Mindanao, all over these nations, Lord, ay tinataas po namin sa iyo. Dakilang Diyos, tunay nga po, narito kami po sa bayan ng Kabuyaw na tunay nga po, kami po ay ipong iniligay sa lugar nito at alam namin kami po ay maging liwanag para po, Panginoon, sa komunidad. Maging ilaw kami, O Diyos. Maging asin kami, O Diyos. Alam namin, Panginoon, kung bakit kami nandito. Hindi mo lamang, Panginoon, inilagay po ang lugar nito for nothing. But we believe, Lord, this is the place where your children gathered. At hindi lamang po magkatipon para to give you honor, but we, your children, Lord, ay ginagather mo para maging malakas po ang aming pong spiritual buhay upang kami, Panginoon, na maging equip, upang kami, Panginoon, ay maging kagamit-gamit mo, upang kami, Panginoon, sa aming paglabas ay tunay nga, Panginoon, ang buhay namin ay tunay nga po, hindi lamang, Panginoon, buhay na walang ginagawa kundi buhay po, Diyos, na tunay nga pong gagamitin mo, hindi lamang sa loob na ito, ng lugar na ito, hindi lamang sa apat na sulok na lugar na ito, hindi lamang sa aming pong pamilya, maging sa iba po, Diyos, na makita kami, na kami, O Diyos, ang iyong mga anak, na kami nagliliwanag, na kami, Panginoon, ay tunay nga po, Diyos, nandun po ang impact sa iba. Diyos na dakila, patuloy po naming tinataas po sa iyo ang bawat isa. Na alam namin, Panginoon, meron pong mga suliranin ng bawat pamilya. Pamilya po, O Diyos, na ng Kabuyaw Bible Christian Church in heaven, and even, Lord, iba pang mga pamilya na mayroon pong mga suliranin sa oras na ito. Suliranin na alam namin, Panginoon, at some of them, before pa ng COVID, ay nandun na po, Panginoon, ang mga suliranin na ito, nandun na po ang mga problemang ito. We believe, Lord, na sa iyo po mga anak na tunay nga po, hanggang ngayon marahil po yung umiiyak. Hanggang ngayon po marahil po, nandun pa rin po ang suliranin na itong kabigatan na ito. Sinabi mo sa iyong mga salita, lumapit kami sa iyo. Lumapit kami sa iyo at ikaw, Panginoon, napapasan ng aming mga pasanin. Sinabi mo ito, O Diyos, at tunay nga po, Panginoon, na sino man nang lalapit po sa iyo. Sa pagkakataon nito, Diyos, narito man sa lugar na ito at maging nasa mga tahanan man, hindi man sila marahil makapunta sa aming pong pagtitipon. For whatever reason it is, Lord, search their heart and honor their faith right now.
as they pray, as we pray. Father God in heaven, through Jesus Christ, tunay nga po, Diyos, katagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin. Katagpuin niyo po ang bawat pangailangan ng iyong mga anak. Physically, emotionally, socially, materially, in every aspects of our lives. Let it be God. Let it be you, our God, na tunay nga po mag-grant ng aming pong mga kahilingan. Dalangin naman, Panginoon, na tunay nga po ang kapahayagan na nagmumula po sa iyo at makita namin, O Diyos, kung anong ibig mo sa pamagitan ng iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, patuloy po magpala sa tunay nga po na nariyan, palagi po, na tumutugon po sa pangailangan po, especially sa mga frontliners, their sacrifices. Bless them, Lord. Bless their family. Bless their lives. These frontliners, O Diyos, ay tunay nga po, they take the risk para po sa isang tungkulin na Panginoon. This virus ay hindi po nakikita, but they take the risk. Even Lord, the men and the men in uniform na nagpapatupad ng peace and order, na po sila. Bless them, Lord. Bless them. Bless every people na tunay nga po, Diyos, na riyan, ibinibigay po ang buong buo para po, O Diyos, sa iyo pong kapurihan, sa iyo pong kadakilaan. Sa pagkakataon nito, O Diyos, ikaw po na nakakasiyasat ng bawat isa ng mga dalangin ng aming mga kapatid, ng bawat isa po sa amin sa lugar na ito. There is no other God who will grant every prayers, and that is the name above all name, the name of our Lord Jesus Christ. And everybody says as we pray, Amen, Amen, and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning to all. How are you today? We are all good? Yes, because God is good and all the time. Amen. Napakaganda po ng umaga at kahapon kumukulog-kulog, kumikidlat-kidlat, dumadagungdong. At tayo po nabigla sapagkat napakalakas ng ulan. At sa umaga po, mga kapatid, ay daman natin ang labig po ng panahon. Right? So for today, mga kapatid, tayo po ay dadako naman sa ating pong patuloy na pagbubulay-bulay salita ng Panginoon. Kamusta ho ba ang ating pong pamilya at this present time? How is our family? How is dad? How is mom? Si daddy? Si mommy? Si kuya? Si ate? Si Deche, si Dikong, si Bunso, kamusta po sila? Ano ho ba ang lagay ng ating pong pamilya, mga kapatid? Sa mga kapatid, tayo po ay muli magbabalik tanaw for emphasis one more time sa relasyon po ng mga mag-anak, ng tatay, ng nanay, at saka ng ating pong mga anak. Ang pamilya po, mga kapatid, is the basic foundation of our society. And therefore, mga kapatid, dapat po nating bigyan ng diin ang ating pong pamilya. Bigyan po natin ng emphasis ang ating pong pamilya. Sapagkat sa pamilya po, mga kapatid, this is the clear battleground between good and evil. And from the outside, you will notice, brothers and sisters, na ang dark forces of evil ay nais pong mawasak po ang pamilya. If Satan cannot touch the father or the mother, then ang tatargetin po ng dark forces of evil ay ang kanila pong mga anak. At that is why we have rebellious children. Nga kung hindi naman kumaayos naman yung mga anak, ang tatay naman ang pupunteryahin. And therefore, meron tayong mga tatay na nagliliwaliw outside of their marriage. At kung hindi naman si tatay, hindi naman yung mga anak, si nanay naman ang tatargetin po ng evil forces. At ang mga nanay naman
would have the tendency to usurp the authority of the father in the home. At yun naman kanilang historical statements, paulit-ulit na nagsasalita, no, it becomes very boring on the ears of the husband and of the children. And so with that, mga kapatid, titingnan natin, himayin muli natin ang pamilya sapagkat napakahalaga po ng ating pong mga pamilya. Kahit ano man po ang mangyari sa ating pong pamilya, let us keep our family together. Let us keep our relationship shining in the eyes of our God, always. Nasa ganun po, manatili ang biyat grasya ng Diyos para po sa atin. So for this morning, ang ating pong titingnan ay ang Christian parents and children. Months back, last year, I think early this year, meron tayong tinalakay na ganito, pero babalikan uli natin and we'll put more emphasis on some major points na hindi po natin natalakay the last time around. So, we have our verse for this morning. Iyan po ang Ephesians. At basahin po natin as we continue. Shall we read, everybody? Ready? Begin. Ephesians chapter 6, verses 1 to 4. Everybody? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Next one. Ready? Go. Be that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. And the last verse there is, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Let's pause for a while at tayo po ay sandaling manalangin. Heavenly Father, Lord, muli kami po ay sama-samang dumudulog sa inyong harapan. Kumikilala sa inyo, Panginoon, bilang aming tanging Panginoon tagapagligtas. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang may lalang ng langit at lupa at wala kaming pagmamalaki sa inyong harapan. And Lord, you are in control of everything. And everything that is in us, everything that is all around us, ang lahat ito, Panginoon, ay galing sa inyo, Panginoon. At Panginoon, muli sa aming pong pagbubulay-bulay, dalayan po namin, Panginoon, ang bawat isa ay magkaroon, Panginoon, ng kaliwanagan, maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita. At ang mga salitang ito, Panginoon, ay titimo sa aming puso at aming pong gagawin sa aming pong pamilya, sa aming pong asawa, sa aming pong mga mister, sa aming pong misis, at sa aming pong mga anak. At sa aming pong pag-aaral ito, Panginoon, kayo lamang po, Panginoon, ang maging focus sa aming attention at wala na pong iba, Panginoon. Lord, amin din pong dalangin na sa mga distraction, na mga nais pong manggulo sa aming kaisipan at this point in time, dalangin po namin, Panginoon, ang inyo pong pagsaway sa kanila sapagkat kung sa amin pong mga galing, ay hindi po namin magagawa. Heavenly Father, dalangin namin na kayo ang manguna, kayo ang magbibigay ng kaaliwan sa bawat isa, magbibigay, Panginoon, ng focus and attention, at patuloy na, Panginoon, na mangunguna sa aming pong gawain ito. This is our prayers in the mighty name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen and amen. Alright. So, sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, ito na nga po ang mga punto na ating pong titingnan para po sa ating pong mga kabataan. Tingnan po natin. Ang ating pong relasyon, mga kapatid, sa ating pong kabahayan, no? That is at the back or in the closed doors of our home. Dito makikita, mga kapatid, ang ating relationship, ang ating pong pagsama-sama bilang magpamilya, at ito nga po ay makikita po sa ating pong relasyon sa pamamagitan po ng ating pong pagmamahal, pagkilala po sa ating pong Panginoong Hesus. Kung wala po ang ating pong Panginoong Hesus sa ating pong pamilya, mga kapatid, hindi po magiging maayos ang ating pong pamilya. Kahit anong gawin po natin, we provide money for our children, kahit po we provide everything to them, mga kapatid, hindi po magiging matagumpay ang ating pong pamilya. Ang family po, yan po'y binuo ng ating pong Panginoon. At diyan po nagsisimula ang lahat. Kung kaya nga po, dapat po natin palakasin ang ating pamilya with our Lord and Savior Jesus Christ at the center of it. Alright? So,
while each of us, nais po natin na maging maayos po yung ating pong pamilya. No? At magsimula po ng simula, ang pamilya po ang naging sentro po ng napakadami pong problema. Diyan po nagsisimula ang problema natin sa ating pong pamilya. At ang mga problemang yan, these are temptations that threatens to undermine and threaten and to destroy our family. As we have said earlier, nandiyan mga kapatid ang tukso ng demonyo left and right. At ang unang dahilan dyan ay sapagkat meron tayong human problem. Ito yung tinatawag natin before, we have mentioned this earlier, na this is our simple nature, which is every person is born with. Sapagkat sabi natin, magsimula pa nung una, ito nga po ay naandyan na. Simula sa Garden of Eden. The curse, ang sumpa po ng fall na ito is built into the family. Adam and Eve is a family. At doon nga po nagsimula. Kaya mayroon pong mga tatay na they tend to be imposing, domineering po sa kanila pong pamilya. And on the other hand, mayroon namang pong mga nanay that they tend to usurp the authority of the husband in the family. Kung kaya nga po, gustong i-under yung kanila pong mga mister. At sila po ang maging ibabaw, hindi yung kanila pong mga mister. At meron tayong mga anak na disobedient. Ayaw sumunod sa kanilang magulang. At meron din tayong mga magulang na abusive sa kanila pong mga anak. At kung titingnan po natin sa mga susunod pa hong mga pagkakataon, makikita po natin na kung wala ang ating pong Panginoong Hesus sa sentro po ng pamilya, napakalaking pong gulo ang mangyayari. Only when Christ is in control, siya po yung ating Diyos at siya po yung ating pong tagapagligtas. Siya nga po ang magkukontrol ng lahat and therefore ang ating pong pamilya ay pwede na pong mag-live up to the standards and fulfill the ministry that God commands. Ang standard po ng Diyos ang ating pong susundin at wala na pong iba. Hindi po standard ng tao, kundi standard po ng Diyos. No, hindi po standard ng humanism, hindi standard ng evolution, hindi po ganoon. Kundi standard ng Diyos ang ating pong susundin. And most often, tayo nga po ay nagiging biktima po ng deception po ng ating pong kalaban. So, let it be understood by all na simula pa, by default, na magkaroon na po tayo ng simple nature. Ang iba pong mga commentaries, they regard this as inherited sin that we have. So, simula pa lang, nasira na po ang plano ng Panginoon because of the fall, and then, nung nasira po yung planong yun, napiktuhan po tayo all generations onwards. Kaya nga po, napakalaki po ng nangyari, and therefore, ay ang problema po natin ay masasabi po natin na hindi man natin ito ginusto, pero ito nga po ay ating pong namana from our early parents according to the fall. Now, ang sabi po sa Psalms 51:5, surely I was simple at birth, simple from the time my mother conceived me. So from the very start, mga kapatid, nandun na po ang nature, ang simple nature ng tao. Now for Christian children, ano ba ang sasabihin po natin sa mga Christian children? And these are the following. Una, ako na po ay, obey your parents. Children have to obey their parents. Kailangan po nilang sumunod. To obey means to listen with attentiveness and respond positively to what is heard. Kung anong instruction dapat itong mga anak po natin ay dapat makinig and respond positively. Obedience is doing exactly what you are told. Kung anong instruction ng magulang sa mga anak po natin, yun dapat na kanilang gagawin. When you are told and with the right attitude. So, susunod ka sa utos sa iyong magulang, huwag kang magmamaktol, kundi ikaw ay susunod with the right attitude. Yes, ma? Yes, papa? Then you happily do it. Maging masaya ka sa paggawa sapagkat yan ang sinasabi ng ating pong Panginoon. And children are to put themselves under the words and authority of their parents. So the authority in the home ay walang iba kundi ang magulang.
At ang mga anak po natin, they are bound to obey the authorities that is placed there in the home by God. In every level of our status in our society, meron po talagang authority. Kaya nga po, pinapalangin natin si President Duterte. We are praying for him and all the other government officials up to the lowest barangay official that we have. Sila nga po yung authorities na dapat po nating sundin under our structure in our government. We have to obey them, we have to follow them because they were delegated and given authority na sila po ang magmamando sa atin. Now in the home, ang may authority po dyan walang iba kundi ang mga magulang. And therefore, ang mga anak po natin are bound to obey them and to do as they are told. Ang problema po natin ngayon is because of information technology, ay marami pong mga bagay-bagay na ang ating pong mga anak ay inaakay ng demonyo outside of the family's close relationship. At yun nga po ang ating pong kakaingatan. And therefore, pagsabihan po natin anak natin na sila nga po ay susunod at ipapaalam po natin lahat niyan at ang basis po ng ating pong standard of discipline ay walang iba kundi ang salita po ng ating pong Panginoon. Sa mga magulang, your God-given parents, ang ating pong mga magulang, no? You did not get a choice. No? Sa atin din, ng magulang, wala tayong choice kung sino maging anak natin. No? God's sovereignty selected them for you. Para sa magulang natin, hindi natin pinili yan. It was God who chose them for us. At tayo din bilang magulang, hindi tayo namili ng ating anak. Ang Diyos ang nag-provide dito sa atin. He is wise, matalinong ating Diyos. And therefore, kung binigyan ka ng anak ng Diyos, kung binigyan ka ng magulang ng Diyos po natin mga kapatid, then we must abide by what God is saying. Susundan po natin kung ano ang sinasabi ng ating pong Panginoon. He is wise. Yes, He is wise. And therefore, ang kanyang desisyon ang ating pong susundan. Now, let's look at this again. While there are illegitimate parents, there are no illegitimate children. Parents, we sleep with one another, we sleep together, without the benefit of marriage, they become illegitimate parents. Pero yung bunga ng kanilang pagmamahalang yan, if it is born out of wedlock, ito ay hindi natin masasabing illegitimate children. They cannot be illegitimate children. So, sa ating batas ngayon, mga kapatid, ina-acknowledge na rin ito yung karapatan ng mga anak. Karapatan ng anak, ina-acknowledge na rin po ng ating pong batas sa ngayon. Ang pangalawa, in the Lord. In the Lord. So, children are to obey their parents in the context of or the relationship with Jesus Christ. Ang ating pong mga anak ay susunod sa mga magulang, not for anything else, but on the relationship with Jesus Christ. Kung ang ating pong mga anak ay nakakakilala sa Panginoon, ang pagsunod sa atin ng ating pong mga anak is based on the context of their relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. When you obey your parents, sa ating pong kabataan, sa ating pong mga anak, you are obeying the Lord. When you disobey your parents, you are disobeying the Lord. Because ang context ng ating relationship ay sa ating pong Panginoong Hesus. And therefore, if you disobey your parents, you are disobeying the law of God. But if you obey your parents, you are abiding with the law of God. Kung kaya nga po, sumunod lang po tayo sa sinasabi po ng ating pong magulang. No? Except, may exception lang po niya mga kapatid, kung ang magulang po natin ay wala pong connection sa Diyos. In which case, ang magulang, ang gagawin niya po, ang sasabihin niya, yung mga bagay-bagay na labag sa batas po ng ating pong Diyos. Alright? So, for this is right. Ito po ay tama. Tama po ito na susunod tayo sa ating magulang on the context of our relationship with Jesus Christ. The rightness is not based on psychological case studies.
or other human evidence or theory, but on God's standard of right. God's standard of right is based on the Bible that He has given to us. Ang salita ng Panginoon, ang siya po nating basihan ng standard po ng ating pong righteousness at saka truthfulness. At wala na pong iba. Ito lang po ang ating pong standard. No? Ang banal na kasulatan. Hindi po ang philosophy ng tao, hindi po yung kung ano yung sinasabi ng kung sino man. Kundi, walang iba kundi ang salita po ng ating pong Panginoon. At yan nga po ang banal na kasulatan. We have studied before that the Bible is inerrant, infallible. At every chapters, every book of the Bible is complementing one another. They support one another. Kung kaya nga po, hindi natin masasabi na ang Biblia nga po is pase. Ibig sabihin po, luma na. No. Ang Biblia po natin is there noong nakaraan, ngayon at bukas. Kaya nga po ang sabi doon sa Revelation, huwag niyong dagdagan at huwag niyong babawasan. So our standard of righteousness and truthfulness is not what man is saying, kundi what God is saying. It is the proper course to follow because God Himself is the one who gave that instruction. In managing our children and our family, ang susundin po natin kung ano ang sinabi ng Panginoon ayon po sa banal na aklat. Ito po yung ating ultimate source of authority sa ating pong management po ng ating pong family. Sa ating pong relasyon sa ating pong mga anak at saka sa ating pong mga asawa. Honor your father and mother. Yes, we have to honor. Igagalang po natin ang ating pong mga magulang. Father and mother, you're referring to your parents. No? Honor means to value highly, to hold in highest regard and respect. Kaya nga, igagalang po natin ng maayos ang ating pong mga magulang. And obedience has to do with action. Pag iginalang po natin sila, igagalang po natin sila ng maayos. No? And that is with our attitude. And sa paggalang po natin sa kanila, igagalang po natin sila in our entire lives. Tuloy-tuloy po yung paggalang po natin sa kanila. Hindi po lamang ngayon, kundi hanggang pagtanda na nila. At pagtanda po nila mga kapatid, no? Marami pong mga magulang ang iniiwanan na lang sa kalsada sapagkat they cannot anymore provide. Kaya nga, hindi natin malaman kung bakit there are children who can take that attitude of living behind their parents. Iniwanan na yung mga magulang nila. They don't care about their parents anymore. Kung kasama nila sa bahay, wala na, hindi nila inasikaso. Pero tayo po mga Kristiyano, mga kapatid, mahal po natin ang tatay at nanay natin up to the last breath. Nado po ang pagsubaybay natin sa ating po mga magulang. At kung ang mga magulang po natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, tayong mga anak ang magdadala ng salita sa kanila. Nang sa ganoon, makasama natin sila. Doon po sa kabilang buhay, kasama natin ang ating pong Panginoong Hesus. There are instances, mga kapatid, na ang una nakakilala sa Panginoon ay ang mga anak. At ang mga anak naman ang magdadala ng salita para sa kanila pong mga magulang. Now, this is the first commandment in the promise. Honor your father and mother so that you may have a long life. Maliwanag po yan, for them to have a long life. And this is the first commandment that has a specific promise. Ang specific promise is long life. Long life po yan. And therefore, ang long life po naman yan ay ayon po sa kagustuhan, sa nais po ng Panginoon para po sa atin. Siyang nakakalam ng buhay po natin. At ang ating pong buhay sa mundong ito, our life here on earth, is just but temporary. So our life is a fleeting moment. Sandali lang ang panahon natin dito eh. To spend for that long, long eternity. And therefore, habang tayo nabubuhay pa in relations to our family, sa mga magulang, sa anak natin, gagawin natin ang lahat ayon po sa sinasabi ng ating pong Panginoon. At ang pangako ito ng Panginoon sa atin, really makes sense. Talaga po namang maayos ang pangako ng Panginoon para sa atin eh. Tayo nga lang po ang nagdududa,
tayo nga lang po ang lumalayo sa ating pong Panginoon. Lumayo man tayo sa ating Panginoon, nandun ang kamay ng Panginoon, ay tayo ay Kanyang inaabot. Now, in the next slide that we can see, that you may enjoy long life on earth. Yes, ang mga anak na sumusunod sa kanilang magulang, blessings will come to them ayon sa ating pong Panginoon. At yung mga anak naman, na sila nga po ay lumalaban sa magulang, ayaw nilang sumunod sa kanilang magulang, nagwawaldas ng pera, ayaw tumulong sa gawain sa bahay, no, nagmamaktol, nag-aalburuto, utusan mo ng kaunti, marami na sinasabi. Pinapag-aral mo, ayaw mag-aral lang mabuti. Gusto lang bulakbol, barkada, inom, sigarilyo, kung ano nang pinagagawa sa labas. Ang lahat pong ito, ayon po sa Deuteronomy, ay pinaparusahan. At ang parusa dyan ay, tingnan po natin sa sunod, ang sinasabi sa Deuteronomy is that ang anak na yan ay dadalhin sa labas. No? At ang sinasabi dyan, if a man has a stubborn and rebellious son who does not obey his father and mother and will not listen to them when they discipline them, his father and mother shall take hold of him, bring him to the elders at the gate of his town. They shall say to the elders, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is a profligate. Ibig po sabihin, nag-aabuso, ayaw sumunod, and a drunkard. Then all the men of his town shall stone him to death. You must purge the evil from you, all Israel will hear of it and be afraid. So napaka-tindi po ng punishment. He will be stoned. No? He will be stoned to death. Yung mga anak na hindi po sumunod sa magulang. Pero, in our next slide, as we see mga kapatid, disobedient and rebellious children were to be brought before the elders of the city and stoned to death. Yun po ang paliwanag. Pero, there is no biblical or archaeological evidence that this punishment was ever carried out. But, ito yung point dyan mga kapatid. The point that in that particular verse is that, the point was that disobedience and rebellion were not to be tolerated in the home or allowed to continue unchecked. Let me emphasize that one more time. But the point was that disobedience and rebellion in the home were not to be tolerated or allowed to continue unchecked. Ibig sabihin, kung mayroon tayong anak na sumusuway sa utos ng magulang, hindi po ito dapat pabayaan, kundi ito dapat ay ilagay sa ayos. In godly setting, dapat po natin ilagay sa ayos yan. Nang sa ganoon, hindi po lumala ang sitwasyon sa pamilya. As we try harder to keep the family intact, as we try to keep the family having that very viable relationship, don't you forget that the dark forces of Satan ay talaga na magdanais na ma-break ang ating pong pamilya. We are all familiar with that. The devil came to steal, to kill, and to destroy. Ang principle pang ito mga kapatid is not to be used to justify or overlook abuse or harsh treatment of children. Yes. On the other side of the coin, huwag po nating i-overlook yung harsh treatment of our children. Harsh. Kailangan po ng firm guidance, may be needed with strong consequence for disobedience. Yes. Kung meron pong disobedience sa mga anak po natin, kung meron po yung consequences for every disobedience. Sapagkat every offense, there is a corresponding penalty. Pero the Bible does not condone physical, verbal, or emotional abuse of our children. So makikita nyo, binabalansi po ng ating pong Panginoon. On the side of the children, they have to obey. On the side of the parents, huwag silang lalagpas dun sa mandato ng Diyos sa kanila. There should not be physical, verbal, or emotional abuse of our children. And this should be understood by both the parents and the children. Next slide then. See, King Solomon.
Si King Solomon po ay nagbigay po ng maraming instruction sa mga young men. Tingnan lang na po natin yung kanyang emphasis dito. In Proverbs 1 to 7, inimpasaya ito sa mga kabataan. When you say young men, that involves young women. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Para po ito sa mga kabataan po natin na makinig sa instruction. No? Ang instruction yan ay ang unang-una sa lahat, fear of the Lord. Now, maalala po ninyo mga kapatid, yung ating pong pinag-aralan the last time around, if you remember, sa Ecclesiastes. Ang sabi na King Solomon, all is useless and meaningless. Now, in the last part ng Ecclesiastes, you see there the two instruction of King Solomon. Ang sabi niya ay, fear God and obey His commandments. So again, look at what it is said here. No? Fear God, because it is the beginning of wisdom. Siya na nagbigay ng instruction para sa kabataan. So nagsusupport itong Proverbs ito at saka yung doon sa Ecclesiastes. Ano sinasabi pa doon sa kabila? In this age of information, mga kapatid, I think nag-skip tayo. Alright. In other verses, doon sa Proverbs, no? Ganon din pong sinasabi na in the first few verses, sinasabi na kailangan po na yung mga anak po natin ay makinig sa instruction. At in-emphasize po ni King Solomon po yan. Nag-emphasize po si King Solomon na dapat po ang mga bata ay makinig sa instruction. Sapagkat, pag hindi po siya sumunod sa instruction, magkakaroon po yan ng malaking problema later on. At ang problemang yan, it might bring the family in total disarray. Sapagkat the devil will take advantage of that. Sa panahon ngayon mga kapatid, in this information age, knowledge is plentiful, but wisdom is scarce. No? Maraming kaalaman tayo ngayon because of internet. Kadami nating matututunan, ang daming games, mga laro dyan na umaagaw sa attention ng mga anak para sa kanila pong pamilya. Mga games na yan na umagaw sa mga magulang, na umagaw ng attention para sa kanilang pamilya. But wisdom is scarce. Wisdom means far more than simply knowing a lot. Hindi ko mo marami kang alam, okay na yan. It is the very basic attitude that affects every aspect of our life. Yan po ang tinutukoy na wisdom. Tingnan po natin iba. Sinasabi po rito, faith in God should be the foundation for your understanding of the world. So kung nais mong maunawaan ng internet and all the technological advances, kailangan ang pundasyon natin ang salita po ng ating pong Panginoon. We trust in God and He will make you truly wise. Sa Kanya lang tayo makakukuha ng tunay na kaalaman sa pagpapalakad po ng ating pong buhay. In Proverbs 1, 8 and 9, look at that mga kapatid. Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. So that praise alone mga kapatid, ini-emphasize ni King Solomon na yung mga anak po natin makikinig. Again, in the next slide, tingnan po natin. My son, if you accept my words and my commands within you, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. So bakit niya sinusunod-sunod ito? Kasi alam po niya yan. And therefore, sinulat niya yan para kalaman po ng ating pong kabataan. In the next slide, as we see again, in Proverbs 3, 1 and 2, my son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. So again, emphasis naman ito para din sa kabataan natin. In the next verse, again, we see, listen, my son, to a father's instruction. Pay attention and gain understanding. And in our next slide also, binibigyan po ng emphasis dito ang pag-keep ng salita po ng Panginoon. Ibig po sabihin ito mga kapatid, ang ating pong mga anak should be familiar with the Word of God and for them to follow kung anong sinasabi po ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ang ating pong basihan dyan. At as we see in the next, for parents, so we have taken up yung children, now let us look for the parents. Alright, no question about this.
The father is the head of the wife and the family. The husband will be held accountable for his family and the spiritual training of his children. The father is accountable to the Lord for the spiritual training of his children, sapagkat siya ang tatay na meron siyang accountability nito sa ating pong Panginoon. At para sa mga magulang, do not provoke your children to anger. Anong sinasabi rito? Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. No? Huwag mo silang ilagay sa sitwasyon na sila nga po ay madi-discourage, na sila nga po ay lalaban po sa atin. A gentle answer turns away wrath, but harsh words stir up anger. Iwasan natin yung mga salita na nakakasakit para po sa ating pong mga anak. Instead, the words that we're going to use ay ang salita na maglalapit tayo sa ating pong mga anak. Huwag po nating murahan yung anak po natin. No? Huwag po natin pagsalitaan ng mga salitang nakakababa sa kanilang pananaw sa kanila pong sarili. But instead, talk to them nicely. Emphasize natin kung ano ang dapat gawin. Pero huwag mong ilagay sila sa isang mababang sitwasyon. Some ways we can provoke our children to anger. Ano yung mga pamaraan na yung ating pong anak ay mapoprovoke to anger? By being overprotective. Next is by showing favoritism sa mga anak mo. Dapat pantay ang ating pagtanaw. By making unreasonable demands on them. By pushing for achievement. And by making them unwanted. There are more. Pero ito lang yung ating po nakikita na nangyayari po. No? So, may goals po tayo. May standard po tayo sa bahay na dapat mong sundin. And then, let's do it. At yung mga anak po natin, sila na nga po ang magsisikap para sa kanila pong sarili by the guidance of the parents. Right? Parents must be clear of their motives. Ipahayag natin kung anong nais nating makamit ng ating pong mga anak. It is always dangerous for them to discipline their children when they are annoyed or have lost their temper. Huwag po tayong magpakita na sa ating pong disiplina, tayo nga po ay galit na galit sa kanila. So that's why you talk to them in a way na maganda po ang atmosphere ng inyo pong pag-uusap. Ang ating pong mga anak, sila nga po ay binigay po sa atin ng Panginoon, selected for us. Wala tayong karapatang mamili kung sino maging anak natin. Kung siya naging anak natin, yes, we will let him grow in the eyes of the Lord. Guide him in the eyes of the Lord. Now, words your children need to hear from you. Ito yung nais marinig ng ating mga anak sa atin. And what are these? That simple word, I love you. Anak, I love you. Mahirap bang sabihin yun? Anak, how are you? Di kay anak. Yung mga simple signs, words, no? That will do. And I'm proud of you. And, of course, ang galing mo talaga. Ang galing ng ginagawa mo. Then, yun. Na kung merong masamang ginagawa, that is the time for us to caution them. Alright? Now, take responsibility to raise your children. As I've said earlier, it is the responsibility of the father to raise their children. Bring them up by nourishing and providing for physical and spiritual needs. Kailangan po physical and spiritual needs. We might be able to provide physical needs, material needs, but remember, spiritual needs. Kaya kailangan po na patuloy pong magkakasama ang pamilya sa panalangin, no? Walang excuses. Pag oras ang panalangin, then we bring our family together. Sama-sama tayong manalangin. And as parents, we have to pray for our children. And this is how we pray in Ephesians chapter 1, verse 17. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Ang panalangin po natin, Lord, dalangin po namin ng aming pong mga anak ay patuloy niyo pong hipuin ang puso nila na magkaroon sila ng mas malalim pang pag-unawa sa inyong mga salita. Alagaan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng kaalaman, pag-iingat, sa kanila pong lahat na pong gagawin. Pagkaroon po sila ng takot sa inyo, pagkaroon po sila ng tunay na paggalang sa kanilang magulang, at pakikitungo sa bawat isa sa loob ng tahanan at saka sa labas po ng tahanan. We can pray for them, for our children. Huwag po nating ikahiya. No? If you see something is wrong going on to your children, continue to pray for them.
touch him, hold him, and pray for him. And next also, ang purpose po mga kapatid ng parental discipline is to help children grow, not to hurt or discourage them. Ang pagiging magulang is not easy. It takes a lot of patience to raise children in loving, Christ-honoring manner. So the standard of discipline must be the standard of God, not your own standard. Okay? In conclusion, children have rights. Yes, we all agree. But they also have responsibilities. Okay? And their foremost responsibility is to obey. Dapat pong matutong sumunod ang ating pong mga anak. They are to obey in all things. Sa lahat po ng bagay, sumunod sa kanilang magulang. And not simply in those things that pleases them. Will their parents them to do something that is wrong? Pwede bang mag-utos yung magulang for them to do something wrong? No. Hindi po gagawin ng magulang yan. Kung ang magulang ay maka-Diyos. But not if the parents are submitted to the Lord and to one another. And not if they love each other and their children. Kung ang magulang ay maka-Diyos, hindi siya gagawa ng isang bagay na magbibigay ng kasamaan para sa kanyang mga anak. Kung ang magulang ay nasa tamang relasyon sa ating pong Panginoon. At dito mga kapatid, maraming mga anak ang pumapalya ng kanila pong pagtingin sa kanila pong magulang. Akala yung magulang ay overprotective, at sobra ang control, wala silang freedom, things like that. But again, kailangan po yan ang ating pong pagmamahal sa kanila. Symbiotic relationship between mother and father, between parents and their children. The child who does not learn to obey his parents is not likely to grow up obeying any authority. Ang anak po mga kapatid na hindi marunong sumunod sa magulang, paglabas po nila, most likely they will become problems of society. Sila yung mga taong nagrereklama, lumalaban sa ating society, at ang mga anak pong yan, in most instances, sila nga po ilalaban sa ating gobyerno. Sila nga po ay magiging kriminal at gumagawa po ng bagay-bagay na labag sa ating pong batas na itinatag dito sa ibabaw po ng mundo. Ang measure po mga kapatid, ang sukatan ng child's obedience is all things. Emphasis ko lang po yung mga kapatid. All things. Sa lahat ng bagay, ang mga anak po natin dapat sumunod sa atin. At ang motive po nila sa pagsunod sa atin, it's not for the mother, it's not for the father, but it is to please the Lord. So pag sumunod sila sa atin, it is not for the mother and father, but it is for the Lord. It is possible to please parents and not please the Lord. Yes, if the parents are not yielded to the Lord. Pero kung ang magulang po natin ay nasa Diyos, then it will please God. The family that lives in an atmosphere of love and truth, that reads the Word of God, and that prays together, will have an easier time discovering God's will and pleasing the Lord. Mas madali po, no, kung ang mga pagkamilya ay patuloy pong nagdarasal at patuloy po sila nag-Bible study sa salita po ng ating pong Panginoon. Sa mga magulang, we should encourage our children, not discourage them. One of the most important things parents can do is to spend time with their children. It is an encouragement for children to know that their parents, as busy as they are, take time, make time to be with them. And parents also need to listen and be patient as their children talk to them. Pakinggan po natin ang sinasabi po ng ating pong mga anak. You took time to have me, sabi po ng isang bata. You took time to have me. A child said to his father, but you won't take time to listen to me. What is that statement? That is an accusation. Ipinahat natin yung anak natin, pero wala tayong time para sa kanila. And that is not good. Let us have time for our children. Next one. How do we apply what we have learned today? Ang sabi ni Martin Luther, spare the rod and spoil the child. That is true. But beside
the rod keep an apple to give him when he has done well. Ano pong punto nito? Sa pagdisiplina sa anak natin, huwag mong bibihin ng anak mo. Pag may penalty, bigyan mo ng corresponding penalty. It might not be a little spanking, pero yung mga gusto niya ay dapat matutunan niya pag meron siyang na-violate na rules, merong corresponding penalty. Pero kung meron siyang ginawang maganda, don't you forget to give him a reward. To keep an apple. Yan po yung reward na para po sa ating pong mga anak. Pangalawa, good relationship between parents and children don't happen by chance. They happen by choice. That's why, yung pong patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon with our children, dito nga po mabubuo ang magandang relasyon natin sa ating pong mga anak. At the next one there is that if we will just apply the principles from God's Word, our relationship with our family will transcend, rise above, excel, surpass, and go beyond our wildest dream. So again, the principles of God should be the standard. At pag sinunod natin ang sinasabi ng Panginoon, ang sabi natin, nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos para sa atin. Amen? Yes, if we just follow the Word of God. No, nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos para po sa atin. In His own time and in His own will. And ang ating pong action speaks louder than our words. This is especially true in the home. Ang ating pong mga anak, learn values, morals, and priorities by observing us, our parents. Nakikita ng mga anak natin how we behave. At dito sila natututo sa atin. No? At if parents exhibit a deep reverence for and dependence on God, ang ating pong mga anak ay matututo po sa atin. Pero pag nakita sa atin na tayo nga po ay baliktad yung ating pong ginagawa sa ating pong sinasabi, yan po ang halimbawang makukuha ng anak po natin sa atin. Kaya nga po bilang magulang, kailangan po natin na sa ating pong pagkilos, sa ating pong paggalaw, sa ating pag-iisip, sa ating pong pagsasalita, ito po dapat ay ayon sa sinasabi ng ating pong Panginoon. Show reverence for God and teach them, right? Living by giving worship an important place in your family, life by reading the Bible together. Worshiping, pag-aaral po ng Biblia, pag-awit po natin, pakikinig ng sermon, pakikinig po ng mga discussion, Bible studies, all of these are part of worship. Kaya gawin po natin yan, tuloy-tuloy po tayo, na gagawin po natin ang pag-worship together with our family. And finally, pwede bang basahin natin? As we read kaninang nagsimula, now as we end, let us all read. Everybody please. And finally, if our faith in Christ is real, it will usually prove itself at home in our relationship with those who knows us best. Children and parents have responsibility to each other. Children should honor their parents even if parents are demanding and unfair. Next slide. Likewise, parents should care gently for their children, even if the children are disobedient and unpleasant. Parents and children should relate to each other in thoughtfulness and love. This will happen if both parents and children put the other's interest above their own. That is, if they submit to one another. To God be all the glory. Tayo po ay sandaling manalangin. Heavenly Father, Lord, muli kami po ay nagpapasalamat sa isa pong maikling panahon na inyong pong pinagkaloob sa amin na kami patuloy na magbule-bule ng mga salita, Panginoon. Heavenly Father, Panginoon, kami po mga magulang ay nagsusumamo sa inyo, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Dumudulog sa inyong harapan. At amin pong idinadalangin, Panginoon, ang amin pong mga anak, ang amin pong mga apo. At this point in time, Panginoon, na sila po ay threatened by the temptations of evil. Lord, we pray for them. Kayo, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa kanilang spiritual protection, Panginoon. Ipuin niyo, Panginoon, ang puso nila, Panginoon, na magkaroon sila ng mas malalim pang pag-unawa sa inyo, Panginoon. Ano mang tukso ng kaaway, Panginoon, na naganais masira ang relasyon ng mag-ina, ng mag-ama, Panginoon.
Lord our Father, dalangin po namin, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang lumagay sa gitna at bigyan niyo, Panginoon, ng tunay na proteksyon ang mag-ina, ang mag-ama at ang mga bata, Panginoon. Sapagat ang mag-ina, ang mag-ama at ang mag-anak, Panginoon, ay wala pong magagawa sa harapan po ng mga kaaway, Panginoon. Sapagat kayo lamang, Panginoon, ang tayo po namin inasahan at wala na pong ibang, Panginoon. Ang Heavenly Father, Panginoon, dalangin din po namin, Panginoon, sa mga magulang. Maunawaan, Panginoon, ng magulang ang kanilang rules na sila ay halimbawa, Panginoon, para sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, teach them to be strong and to be sincere and to be honest and to be fair in handling their children, Panginoon. Sa mga magulang, Panginoon, dalangin po namin na patuloy silang titibay sa iyong mga salita, Panginoon. Huwag silang mahihiyang magsabi sa kanilang mga anak at kanila pong i-emphasize, Panginoon. Ang lahat pong ito, Panginoon, ay for your glory alone. Hindi para sa kanilang magulang, kundi para sa kaguluran ng iyong pangalan, Panginoon. Muli, Panginoon, sa aming pong congregation na ito, Panginoon, namin pong dalangin na kami patuloy magdadalanginan sa bawat isa sa aming pong mga anak, sa aming pong mga kapatiran. Sapagat kayo po lamang, Panginoon, ay pong inasahan at wala na pong iba, Panginoon. Muli, binabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papurit pagalang. Our prayers in the mighty name of Jesus, our Lord and our Savior. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sa inaanyayahan bawat isa ito ba yun? Tanging dalangin, kami katagpuin, pinaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Isa pa po. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Palakpak po natin ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Tunay po ang ating Panginoon Diyos ay nagpapahiwatig na isa siyang ating banal na Ama, na ating banal na magulang, na siyang nagbibigay sa atin po ng mga turo bilang kanyang mga anak. Siya po ay hindi nagkukulang, tulad din po ng ating mga magulang. Siya po ay nagpapala, siya rin po ay nagpapalo para po sa ating ikabubuti. Yung kanyang mga sinasabi
ay para po sa ating kabutihan bilang kanyang mga anak. Ayaw niya tayo na malagay sa alanganin sa isang bagay na lugmok na ating ikalulungkot o ating ikababahala. Ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos na banal, ay parating nagbibigay sa atin ng paalala. Sa kanyang mga salita, ito po ay balanse, ang responsibilidad ng magulang, gayon din meron ding responsibilidad ng mga anak sa kanyang mga magulang. Lagi po itong balanse. Ganun po ang ating banal na Ama na hindi nagkukulang, bagamat ang ating mga magulang ay nagsisikap para sa ating mga anak, para sa kanyang mga anak, ay gayon din po, higit sa lahat, ang ating Diyos Ama na nasa langit ay patuloy na kumikilos at nagpapala sa mga anak na sumusunod. Yun po ang unang utos niya na may kasamang pangako. Ano po? Mahalin mo ang iyong mga magulang at ikaw ay lalawig ang buhay dito sa lupa. Amen. Yun po ang pangako ng Panginoon Diyos na unang-una niyang utos. Mahirap sundin, ngunit ito po ay utos ng Diyos na we have to obey and to follow the commandments. Ano po? Ngayon po, sa dako naman po ng ating pagbibigay po ng ating mga pag-aalay sa bawat isa, alam po naman natin na lahat po ng ating meron tayo sa buhay, ito po ay galing sa ating Panginoon Diyos. Ang ating katalinuhan, ang ating hanapbuhay, ang ating mga negosyo, ito po ay blessings ng Panginoon Diyos para sa atin, lalo na sa mga tagasunod niya na patuloy na sa Kanya ay nag-aalay at nagbibigay ng atensyon para sa ikaunlad ng kanilang mga hanapbuhay at negosyo. Sa oras pong ito, ang sinasabi po ng Malakay 3:10, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun po ay utos sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya po sa ating pag-aalay, magbigay po tayo ng may ngiti sa ating mga puso. Magbigay po tayo sa Panginoon Diyos. Kung walang sigla ang iyong buhay, o kaya'y paikot-ikot na, mapangarap mong walang katuparan, ilagak mo kay Kristo lamang. Ibigay ang lahat, Jesus ilaga, kung pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilaga, buhay mo'y palitan niya ng galang. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos, banal at dakila at makapangyarihan namin Diyos, kami po lahat ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito na kaloob mo sa amin lahat na punong-puno po ng pag-asa at pagkakataon para sa amin lahat. Salamat po sa bagong umaga na kaloob mo sa amin lahat. Sa araw-araw, iba't ibang mga pagpapala ang pinagkakaloob mo sa amin lahat. Marami pong salamat sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kalakasan at katalinuhan para sa amin lahat. Panginoon Diyos, hiling po namin sa inyo na tulungan mo po kami maunawaan ng lubos ang tunay mong layunin sa aming mga buhay. Pagpalain mo po kami lahat. Tulungan mo po kami lumakad sa liwanag ng iyong mga salita.
Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Salamat po na kahit na po kami laging nagkukulang, kayo naman po ay laging sobra-sobra kung magbigay. Marami pong salamat, aming Ama. Pinupuri ka namin at dinadakila. Aming Ama, basbasan mo po ang aming mga alay na ito sa iyong kapag. Naway ang aming mga alay na ito ay magamit po lamang sa ikalulugod ng iyong pangalan. Salamat din po, aming Ama, sa mga taong patuloy na nagtatapat sa iyo. Pagpalain mo po ang kanilang source of income, ang kanilang hanap buhay at negosyo. Pagpalain mo rin po ang aming mga kapatid na patuloy po na sa iyo'y dumadalangin upang sila'y magkaroon din po ng sapat na hanap buhay. Ikaw po ang tumugon, aming Ama, sa pangangailangan po ng iyong mga anak. Maraming po salamat sa inyo. Patuloy mo po kaming pinagpapala. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon sa tagumpay ng ating gawain sa umagang ito. At salamat din po sa Diyos sa lahat ng ating mga kaloob. Asahan po natin ang lahat po ng ating binigay para sa Panginoon ay ibabalik niya sa atin ng siksik, liglig, umaapaw at walang sapat na silid na kalalagyan. Amen po ba? Amen. Tunay nga po na pinangahawakan natin na ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya ay lagi nating kasama, ang ating Panginoon na kayang ipagkaloob sa atin ang lahat ng ating higit pa sa ating mga kahilingan. Amen po. Praise God at patuloy po tayo sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Tunay nga na mahirap maging magulang, mahirap din maging anak sa panahon ngayon. Ang mahalaga po, sumunod tayo sa pinag-uutos ng Panginoon. Amen. At sa buong isang linggo ay expect po natin ang panibagong biyaya at pagpapala at pag-iingat ng Panginoon sa atin, sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Pero meron pa rin po tayong daily devotion. Nagpapatuloy po yan araw-araw sa ganap na 10 o'clock. Abangan po natin at maaaring ipapanood natin sa ating mga anak, sa ating pamilya. At ganun din po, every Sunday, tayo ay nagpapatuloy sa ating live streaming. So, hello po sa lahat ng nakatutok, nanonood, sa mga senior citizen na hindi po namin nakakasama sa church, maging sa mga kabataan, sa mga bata na 21 years old below. Purihin ang Panginoon sa palagi niyong pagsubaybay sa ating gawain. At patuloy po tayo na lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon hanggang sa siya ay muling bumalik at tayo ay isama sa kanyang kaharian. Amen. And praise God, yun po, nagpapatuloy ang ating mga gawain. So, kung gusto niyo pong pumunta dito sa ating church, huwag lamang po kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Praise God. So, nag-start po tayo ng 9 o'clock every Sunday. Purihin ang Panginoon, sa Kanya ang lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian at karangalan ay sa ating Diyos lamang. Tayo pong lahat ay tumayo at tinatawagan ko po ating pastor para sa ating closing prayer and benediction. Awitin po natin yung ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below.
Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo pang di kayo magkasala at makapag-harap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kalwalatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Praise the Lord. Muli natin palakpakan ang ating Diyos na buhay at muli natin ibalik ang pinamataas na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Rogers! Dahil muna ng pagpapala, araw-araw! Ulan na naman mula sa langit ang